Kabanata 1446 Imbitasyon ng Alchemist Alliance. Sa isang iglap, isang nakakagulat na bug zone ng tunay na enerhiya ang sumabog sa bulwagan. Lumipad pa atras si Liu Haoran habang bumubulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Nanginginig siyang tumingin sa kanyang ama, puno ng hindi makapaniwalang pagkabigla. Hindi niya kailanman inakala na ang mismong ama niya ang unang aatake sa kanya. Ngunit bago pa man makabawi ang lahat sa nangyari, isang matandang tinig ang biglang umalangaw-ngaw sa buong piging. Isang batang henyo. Isang walang kapantay na henyo. Isang 5-star elixir grandmaster sa murang edad. Unti-unting tumahimik ang buong bulwagan. Mula sa isang sulok na halos walang nakakapansin, isang grupo ng mga tao ang dahan-daang lumabas. Sa kanilang unahan ay isang matandang lalaki na may kakaibang presensya. Bagamat nakatago ang kanyang aura, ramdam ng lahat ang napakalakas niyang kapangyarihan. Ngumiti siya habang nakatitig kay Zephyr. Ako si Liu Bai, isang Outer Elder ng Alchemist Alliance. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, parang tinamaan ng kulog ang buong bulwagan. Alchemist Alliance. Nagkatinginan ang mga pinuno ng iba't ibang angkan. Hindi sila makapaniwala. Ang organisasyong iyon ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa buong Muan Domain. Isang banal na lugar para sa mga albularyo. Isang organisasyong pinapangarap pasukin ng hindi mabilang na mga eksperto. Ngunit ngayon, isa sa kanilang mga elder ang personal na lumapit kay Zephyr. Dahan-daang nagsalita si Liu Bai. Maaari ba kitang imbitahan sa Alchemist Alliance para sa isang pag-uusap? Tumigil ang paghinga ng maraming tao. Alam nilang hindi ito simpleng imbitasyon. Isa itong pagkilala. Isa itong paanyayang kayang magpabago ng kapalaran ng isang tao. Samantala, bahagyang kumislap ang mga mata ni Zephyr. Pamilyar sa kanya ang pangalang Alchemist Alliance. Sa kanyang nakaraang buhay, marami siyang nalaman tungkol sa organisasyong ito. Mayroon pang ang ilang tao roon na maituturing niyang nakatatandang kapatid sa larangan ng alchemy. Ngunit ngayon, pagkatapos ng kanyang muling pagsilang, makikilala pa kaya siya ng mga iyon? O isa na lamang siyang ganap na estranghero sa kanilang paningin? Pagkaraan ng ilang sandaling katahimikan, ngumiti si Zephyr. Kung ganoon, ikararangal kong tanggapin ang inyong paanyaya. Sa sandaling marinig iyon, nagliwanag ang mukha ni Liu Bai. Ngunit sa kabilang panig, parang gumuho ang langit para kay Liu Haoran. Tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa. Alam niyang mula sa oras na suportahan ng Alchemist Alliance si Zephyr, wala nang lugar para sa kanya sa Muan Domain. Ang pagkakamali niya ngayon ay maaaring maging dahilan ng kanyang ganap na pagbagsak. Samantala, si Liu, ang Panginoon ng lungsod, ay lihim na nakahinga ng maluwag. Kung hindi siya agad kumilos laban sa kanyang sariling anak, marahil siya naman ang susunod na mapapahamak. Ngunit habang natutuwa ang ilan at nawawalan ng pag-asa ang iba, may isang tanong na nananatiling walang kasagutan. Bakit personal na nagpakita ang isang elder ng Alchemist Alliance para kay Zephyr? At higit sa lahat, ano ang tunay na lihim ng nakaraan ni Zephyr na hindi pa nalalaman ng buong Muan Domain? Sa susunod na kabanata, ano ang naghihintay kay Zephyr sa loob ng misteryosong Alchemist Alliance? At may mga taong makikilala ba siya mula sa kanyang nakaraang buhay? Kabanata 1447 Ang pag-alis ng Henyo. Sa buong piging, walang sino man ang higit na nabigla kaysa sa pinuno ng angkan ng Qinghai. Paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha habang pinagmamasdan ang mga pangyayari. Hindi niya kailanman inakala na ang simpleng piging na kanyang inihanda ay magiging daan upang mabunyag ang isang napakalaking henyo. At higit sa lahat, na mismong ang Alchemist Alliance ang darating upang kunin si Zephyr. Samantala, lumingon si Zephyr kina Beer at Manyo. Halika na. Agad na lumapit ang dalawa. Ngumiti si Zephyr at marahang hinaplos ang ulo ni Beer. Sasama muna ako sa kanila. Pagkalipas ng 2 araw, sasanduan kita. Bahagyang namula ang mga mata ni Beer ngunit mabilis siyang tumango. Okay. Hindi na siya malungkot tulad kanina. Dahil alam niyang hindi siya kinalimutan ni Zephyr. Sa sandaling iyon, nagmadaling lumapit ang pinuno ng angkan ng Qinghai. Makapal ang ngiti sa kanyang mukha. Kuya Zephyr,
Bakit hindi na lamang kami magpadala ng mga gwardya upang ihatid sila pabalik? Halatang gusto niyang makabawi. Alam niyang hindi na niya kayang pigilan si Zephyr. Ngunit kung makakabuo siya ng kahit kaunting magandang relasyon dito, sapat na iyon upang makinabang ang buong angkan. Ngunit, malamig lamang ang naging tingin ni Zephyr. Isang malamig na pagsanggal ang umalangaw-ngaw. Agad na nanigas ang ngiti ng pinuno ng angkan. Subalit sa pagkakataong iyon, marahang hinayla ni Beer ang manggas ni Zephyr. Kuya Zephyr. Nang lingunin niya ang bata, nakita niya itong nakatingin kay Ching Linglong. May bakas ng pagsusumamo sa mga mata nito. Bakit hindi na lang si Miss Ching ang maghatid sa amin? Natigilan ang lahat. Lalo na si Ching Linglong. Maging si Zephyr ay bahagyang napatingin sa kanya. Alam ni Beer na hindi naging patas ang pagtrato ng angkan ng Qinghai kay Zephyr. Ngunit alam din niyang maraming beses siyang tinulungan ni Ching Linglong. At hindi niya iyon nakalimutan. Ilang sandaling katahimikan ang lumipas. Pagkatapos ay nagsalita si Zephyr. Kung ganoon, manatili ka muna rito ng 2 araw. Kapag oras na para bumalik sa sinaunang Barbarian Plain, ako mismo ang hahanap sa iyo. Agad na lumiwanag ang mukha ni Ching Linglong. Samantalang lihim namang natuwa ang pinuno ng angkan ng Qinghai. Muli niyang nakamit ang kanyang layunin. Kahit paano, nagkaroon pa rin sila ng koneksyon kay Zephyr. Ngunit hindi alam ng lahat na ito na pala ang simula ng mas malaking pagbabago. Kinabukasan, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Liu Bai. Kasama ang mahigit 100 eksperto ng Alchemist Alliance, agad nilang inanyayahan si Zephyr na umalis ng Taiyo City. Hindi tumanggi si Zephyr. Matagal na rin niyang nais makita ang maalamat na organisasyong iyon. Ang organisasyong minsang nagkaroon ng mahalagang papel sa kanyang nakaraang buhay. Maya-maya lamang, lumipad na sila sa himpapawid sakay ng mga pambihirang windblown bird. Ang malalakas na huni ng mga ibon ay umalangaw-ngaw sa kalangitan. Habang papalayo ang grupo, tahimik lamang na nakatingin si Ching Linglong. Unti-unting lumiit ang anino ni Zephyr hanggang sa tuluyan itong mawala sa kanyang paningin. Isang bakas ng panghihinayang ang lumitaw sa kanyang magandang mukha. Sa di kalayuan, lihim na napabuntong hininga ang pinuno ng angkan ng Qinghai. Sayang. Sa simula pa lamang, 2 plano na ang kanyang inihanda. Ang una ay sina Beer at Manyo. At ang ikalawa ay ang kanyang sariling anak na babae. Naniniwala siyang sa kagandahan at talino ni Ching Linglong, walang lalaking hindi mabibighani. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, hindi man lamang nasilaw si Zephyr. Parang may mas mahalagang layunin itong sinusundan. At habang papalayo ang figure ni Zephyr sa himpapawid, isang mas malaking tanong ang nabuo sa isip ng marami. Ano nga ba talaga ang naghihintay sa kanya sa loob ng Alchemist Alliance? At kung sakaling mabunyag ang mga lihim ng kanyang nakaraang buhay, mayroon bang mga makakakilala sa kanyang tunay na pagkatao? Sa susunod na kabanata, pagdating ni Zephyr sa Alchemist Alliance, isang nakakagulat na pagsubok ang sasalubong sa kanya. Ngunit may isang misteryosong tao roon na tila matagal nang naghihintay sa kanyang pagdating. Sino siya? Kabanata 1448 Ang lihim na layunin ni Liu Bai. Kung naisakatuparan lamang ang kanyang plano, marahil ay nanatili na si Zephyr sa Qinghai clan. At kapag dumating ang araw na tuluyan niyang maabot ang tugatog ng kapangyarihan, ang Qinghai clan sana ang magiging pinakamakapangyarihang puwersa sa buong Taiyo City. Ngunit ang lahat ng iyon ay nanatiling isang pangarap lamang. Habang nakatanaw sa malayong kalangitan, mapait na napangiti ang pinuno ng angkan ng Qinghai. Ang isang pambihirang henyo tulad ni Zephyr ay parang isang tunay na dragon. Kahit anong gawin natin upang pigilan siya, darating ang araw na lilipad pa rin siya sa siyam na kalangitan. Tahimik na tumanggo si Ching Linglong. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit may bahid ng panghihinayang sa kanyang mga mata. Hindi man niya minahal si Zephyr. Ngunit alam niyang maaaring hindi na siya muling makatagpo ng isang lalaking katulad nito. Isang taong ang kinabukasan ay nakatakdang magningning sa buong mundo. Samantala, sa kabilang panig ng himpapawid, patuloy ang paglalakbay ni Zephyr sakay ng isang pambihirang windblown bird kasama ang mga eksperto ng Alchemist Alliance.
Habang nilalakbay nila ang malawak na kalangitan, dahan-daang ipinaliwanag ni Liu Bai ang kasalukuyang kalagayan ng Alchemist Alliance. At habang nakikinig si Zephyr, maging siya ay hindi napigil ang mabigla. May 4 na 9-star Elixir Grandmaster ang Alchemist Alliance. At higit pa roon, mayroon silang isang nilalang na kilala bilang Elixir King. Isang katauhan na lampas sa antas ng karaniwang albularyo. Ayon sa mga alamat, kapag naabot ng isang tao ang antas na iyon, ang bawat salita at kilos niya ay naglalaman ng malalim na kapangyarihan. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay kayang yumanig sa kalangitan at lupa. Kayang baligtarin ang mga ilog. Kayang hawakan ang araw at buwan sa kanyang mga kamay. At higit pa roon, may mas mataas pang mga antas. Ang Elixir Emperor. At ang maalamat na Supreme Elixir Emperor. Mga nilalang na halos hindi na matatawag na tao. Mga katauhang bihirang lumitaw kahit sa loob ng libu-libong taon. Tahimik na nakinig si Zephyr. Kahit sa kanyang nakaraang buhay, bihira siyang makarinig ng mga balita tungkol sa mga nilalang na nasa ganoong antas. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya. Kung talagang may Elixir King sa Alchemist Alliance, hindi nakapagtatakang walang sino man ang nangangahas na hamanin ang kanilang kapangyarihan sa buong Muan Domain. Isang Elixir King lamang. Sapat na upang takutin ang hindi mabilang na mga eksperto. Ngunit pagkatapos ay ngumiti si Liu Bai. Isang ngiting tila may nakatagong kahulugan. Sa kasalukuyan mong antas, halos imposibleng makita mo ang Elixir King. Kahit ang 4 na 9-star Elixir Grandmaster ay bihirang magpakita. Bahagyang kumunot ang noo ni Zephyr. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, mas lalo niyang nararamdaman ang kakaibang intensyon ng matanda. Parang hindi lamang siya inimbitahan upang bumisita. Parang may mas malalim pang dahilan. Mas mahalagang dahilan. Mas lihim na layunin. Ngunit ano iyon? Bakit personal na naglakbay si Liu Bai upang kunin siya? At bakit tila sabik na sabik ang Alchemist Alliance na makita siya? Unti-unting lumipas ang kalahating araw ng kanilang paglalakbay. Habang papalapit sila sa kanilang destinasyon, mas lalong lumalakas ang pakiramdam ni Zephyr na may isang malaking lihim na naghihintay sa kanya. At maaaring ang lihim na iyon ang siyang tuluyang magbabago sa kanyang kapalaran. Sa susunod na kabanata, ano ang tunay na dahilan ng pag-anyaya ng Alchemist Alliance kay Zephyr? At sino ang misteryosong taong tila matagal nang naghihintay sa kanyang pagdating? Kabanata 1449 Ang lungsod ng Xuan at ang higanteng, demonyo ng dugo. Di nagtagal. Dahan-daang bumaba ang grupo ng mga tao sa isang sinaunang lungsod. Lungsod ng Zuan. Isang luma ngunit makapangyarihang lungsod na matagal nang nakatindig sa loob ng Muan Domain. Ngumiti si Liu Bai habang nakatingin sa paligid. Haha, bata. Ito ang isa sa mga teritoryo ng Alchemist Alliance. Dito muna tayo pansamantalang magpapahinga. Bahagyang tumanggo si Zephyr. Tumangala siya sa kalangitan. Mataas pa ang araw. Malayo pa ang gabi. Ngunit bilang panauhin, hindi na siya nagtanong pa. Isa-isang bumaba ang grupo mula sa Windblown Bird at pumasok sa isang marangyang mansyon. Ang mansyon ay luma, engrandi, at puno ng kasaysayang hindi madaling sukatin. Halatang hindi ito ordinaryong lugar. Ngunit bago pa man tuluyang makababa ang ibon, isang malakas na boses ang yumanig sa paligid. Hoy! Matandang yan. Bakit hindi ka dumaan sa gate? Gusto mo bang mahulog sa ulo ko? Boom! Kasabay ng sigaw. Nayanig ang lupa. Dahan-daang lumakas ang panginginig habang papalapit ang isang napakalakas na presensya. Bang! 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 Parang libu-libong kabayo ang humahampas sa lupa. At sa susunod na sandali, isang napakalaking figure ang lumitaw. Isang lalaking malatore ang pangangatawan. Hubad ang itaas na katawan. Puno ng naglalakihang kalamnan. Ngunit sa likod ng mabangis niyang anyo, ramdam ang isang matandang aura na hindi niya maitatago. Isang nilalang na halatang hindi ordinaryo. Mabagsik ang mukha nito. Parang isang demonyong nabuhay sa dugo. Ngunit sa kabila nito, may bakas ng ngiti sa kanyang labi. Natawa si Liu Bai. Ikaw talagang demonyo ng dugo. Gusto mo bang mahulog ako sa ulo mo? Tumawa rin ang higanteng lalaki. Anong problema roon?
Sa gitna ng tensyon at lakas na nagbabanggaan sa paligid. Mabilis na bumaba si Zephyr mula sa ibon. Tahimik. Malamig. Nakamasid. Ngumiti si Liu Bai at itinuro siya. Halika, ipakilala kita. Ito si Zephyr. Nakilala ko siya sa Taiyu City. Isang halimaw na kayang lumikha ng Tier 5 Red Soul Flame Elixir. Gamit ang Void Refining Technique. Biglang natigilan ang higanteng lalaki. Void Refining Technique. Tier 5 Elixir. Red Soul Flame Elixir. Dahan-daang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa pagiging pabirong mabangis. Naging seryoso. Ngunit sa mata ni Zephyr. Ramdam niya. Hindi ito simpleng taong magaspang ang ugali. Sa likod ng kanyang lakas. May kakaibang katahimikan. Parang hindi siya kaaway. Sa halip. Isang taong sinusukat pa ang kanyang kalaban. Tumawa muli si Liu Bai. Huwag kang mag-alala, Zephyr. Ang taong ito ay si Lu Zemo, isang Elixir Grandmaster sa tuktok ng 6 star. Nanatiling tahimik si Zephyr. Ngunit sa loob niya, bahagyang nagbago ang kanyang pagtingin. Isang 6 star Elixir Grandmaster. Sa kanyang kasalukuyang antas, kayang-kaya niya itong lampasan sa isang iglap. Ngunit ang mas ikinagulat niya, ay hindi ang lakas ng lalaki, kundi ang kanyang presensya. Walang tipikal na aura ng albularyo. Walang pino at banayad na espiritual na daloy. Parang hindi siya kabilang sa mundo ng alchemy. Parang isang ganap na ibang uri ng nilalang. Bahagyang kumunot ang noo ni Zephyr. Sa kanyang alaala. Ang bawat albularyo, kahit apprentice pa lamang, may kakaibang, signature aura, ng alchemy. Ngunit ang taong ito, wala. Kaya't isang tanong ang dahan-daang nabuo sa isip niya. Sino ba talaga si Lu Zemo? At bakit siya tila hindi normal kahit sa loob ng Alchemist Alliance? Sa susunod na kabanata, anong lihim ang itinatago ng demonyo ng dugo sa loob ng lungsod ng Zuan? At bakit tila sinusubukan niyang sukatin si Zephyr mula pa lamang sa unang pagkikita? Kabanata 1450 ang Star Moon Elixir at ang pagsubok. Katulad ng kanyang katauhan. Katulad din ng kanyang pangalan. Si Lu Zemo, ang demonyo ng dugo. Isang lalaki na ang mga kamay ay nababalot ng dugo. Isang taong tila hindi dapat kabilang sa mundo ng alchemy. At higit sa lahat, isa siyang Elixir Grandmaster sa tuktok ng 6 star level. Ngunit sa sandaling iyon, isang katotohanan ang tahimik na lumitaw sa isipan ni Zephyr. Mas malakas ang kanyang espiritual na enerhiya kaysa kay Lu Zemo. Sa isang sulyap pa lamang, kaya niyang makita ang kaluluwa ng kalaban. At doon niya napagtanto. Tunay ngang nasa tuktok ng 6 star si Lu Zemo. At maaaring malapit na itong tumapak sa 7 star realm. Sa tabi nila, mahina ang palitan ng boses ni Liu Bai at Lu Zemo. Matandang yan. Mahinang sabi ni Lu Zemo sa pamamagitan ng transmission. Mahalagang lugar ito ng Alchemist Alliance. Maliban kung kabilang ka rito, walang sino mang basta makakapagdala ng outsider dito. Baliw ka ba? Ngunit kalmado lamang si Liu Bai. Alam ko ang panganib. Ngunit ang void refining technique na nakita natin. Hindi iyon simpleng bagay. Sa tingin ko, ang tunay niyang lakas ay nasa antas ng 6 star. At hindi siya basta-basta lamang 6 star. Nagbago ang tono ng matanda, bihirang makita ang ganitong seryosong anyo ni Liu Bai. Kung bibigyan natin siya ng tamang pagkakataon, maaari natin siyang irekomenda sa loob ng alliance. Tahimik na tumawa si Lu Zemo. 6 star. Kahit pa nga ganoon, hindi sapat iyon. Bahagya siyang sumulyap kay Zephyr. Ang espiritual kong enerhiya ay nasa tuktok ng 6 star. At sa loob ng Alchemist Alliance, marami ang katulad ko. Kaya kung may pagdududa man, kailangan kong subukan siya mismo. Sa sandaling iyon, tumigil ang pag-uusap. At biglang lumingon si Lu Zemo kay Zephyr na may ngiting hindi mabasa. Kuya Zephyr, may pinino akong elixir kamakailan. Bakit hindi ka sumama at tingnan natin? Bahagyang kumislap ang mga mata ni Zephyr. Ngunit hindi siya tumanggi. Sige. Dahil sa loob niya. Alam niyang hindi ito simpleng imbitasyon. Isa itong pagsubok. Di nagtagal. Narating nila ang isang medical hall sa loob ng Alchemist Alliance. Sa unang tingin pa lamang,
makikita na ang kaibahan. Bagamat tinatawag itong simpleng hall. Ang yaman ng mga kagamitan at paghahanda ng mga sangkap ay maihahambing sa pinakamataas na institusyon ng alchemy. Tahimik na tumingin si Zephyr sa paligid. Ngunit si Lu Zemo ay ngumiti. Ito ang elixir na aking pinagtutuunan ng pansin. Ang Star Moon Pill. Sa sandaling marinig ito ni Liu Bai. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Sandali. Gagamitin mo ba iyan bilang pagsubok sa kanya? Ngunit ngumiti lamang si Lu Zemo, ngiting may halong lamig. Ang Star Moon Pill ang perpektong pagsubok. Isang maliit na pagkakamali lamang. At tuluyang mabubunyag ang kanyang tunay na kakayahan. Tahimik na nanatili si Zephyr. Ngunit sa kanyang isipan, unti-unting lumilinaw ang intensyon ng lalaki. Hindi ito simpleng pagpapakita ng elixir. Isa itong patibong. Isang pagsusuri. Isang laban na walang direktang sandata. Ngunit mas mapanganib kaysa aktwal na digmaan. At sa kanyang harapan, isang elixir na may libu-libong sangkap ang nakalatag. Isang maling hakbang lamang ay maaaring magwasak sa buong proseso. Dahan-daang kumunot ang noo ni Zephyr. Dahil ngayon niya lamang napagtanto. Hindi lang siya inanyayahan sa Alchemist Alliance. Sinusukat siya. At ang tanong ay, papasa ba siya sa pagsubok na ito? O ito na ba ang unang hakbang upang malaman ng Alchemist Alliance ang tunay niyang pinagmulan?